welcome back sa aking mga ka-dailies at syempre ang yung lingkod Lucia A. Cordillera Daily. At sa video ito, no, bago ang lahat ay gusto ko muna batiin ng isang mapagpalang araw, hapon man o gabi, saan man kayong dako ng mundo. At dito sa video ito ay magbigay nga tayo ng update kaugnay dito sa paglabas ng statement ni Attorney Johnny Carucci Vestido. Kaugnay dito sa paglabas ng paglabas sa mainstream media ni Vic Lorenzo at sinisiraan na naman ang pandemic hero na si Boss Francis Leo Marcos sa isang mainstream media na ABS-CBN na sobrang fake news sapagkat napakaklaro ang kanilang paninirang puri na di umano ang ating pandemic hero na kanilang tinaguriang scammer na nasisira ng kaniyang pagkatao at the same time no ay ang FFCI ay kanila ding pinulaan at di umano ay isang foundation na alam po ng nakararami lalong-lalo na sa mga members, sa mga officers ng FFCI ay isang asosasyon na binuo ng mga grupo ng sumusuporta kay Boss Francis Leo Marcos at ito po ay tumutulong sa mga nangangailangan no na nagpapatuloy ng humanitarian ni Boss Francis Leo Marcos at syempre ito po ay pinabulaanan ni Boss Francis Leo Marcos at ni Attorney Johnny Carucci Vestido na isang foundation sapagkat totoo naman na hindi po isang foundation ang FFCI. So anyway, hindi ko na patatagalin kundi ating pong basahin itong statement ni Attorney Johnny Carucci Vestido. Pero bago po yan, no, ay gusto ko manang i-shoutout din ang ating mga laging sumusubaybay sa ating mga ni-upload na videos at syempre sa ating mga live replayers. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre kung ikaw po no, ay nanonood at hindi ka pa nakapag-subscribe, ay maaaring pindutin po ang bell button ng dalawang beses and click all para kayo po ay updated sa aking mga pinupost na video. And of course, hindi po natin patatagalin. Here we go. Basahin po natin ang statement ni Attorney Johnny Carucci Vestido. So, sabi nga niya dito sa kanyang post no, sa Facebook, the allegations of Victor Lorenzo of NBI Cybercrime Division have no factual and legal basis. The supporters of Francis Leo Marcos FLM have not organized a foundation but a non-stock, non-profit organization, which is Filipino Family Club Inc. FFCI to establish contact around the world, to maintain a spirit of camaraderie, and to play an important role in uplifting the lives of the members as per its SEC registration. The right to form an association is guaranteed no less than by the Philippine Constitution, to say that it was organized by FLM to fund his candidacy is purely malicious and speculative, which will not stand in any court of law. Besides, Section 95 and 97 of the Omnibus Election Code do not prohibit campaign donations, contributions from private individuals, and membership organizations before the election and election period as long as they are Filipinos and the donor of big contribution and the candidate in her statement of expenditures or SOCE will report to the COMELEC within 30 days after the election. Section 98 and 99. What the election law prohibits is the donation from the foreign nationals, governments, and entities, and fundraising for the candidate during the election period, which is not the case as it is not. So, napakaklaro dito, no? Ayon kay Attorney Johnny Carucci Vestido, na clarify niya na ang FFCI ay hindi foundation. Sapagkat isa itong asosasyon, organization kung saan tumutulong sa ating mga kababayan. At yun po ay nakalagay mismo sa bylaws ng ating organisasyon na naipasa nga sa SEC. And it says here, no, yet as it is not yet election,
as it is not yet election period and FLM is not yet an official candidate, notwithstanding the filing of his certificates of candidacy. FLM has the right to use the name Marcos because he has a birth certificate as such. To say that he falsified the same is beyond his capacity, being a private citizen, and it is not yet proven alleged by the NBI cybercrime. After FLM was arrested, I sued Victor Lorenzo and his team before the ombudsman for gross violation of constitutional rights of FLM and for making unfounded statements in public against FLM despite the latter's presumption of innocence. And I would not hesitate to file other charges against these public officials who do not know how to respect the laws and of the fundamental rights of the accused guaranteed by the Bill of Rights, because what the NBI Cybercrime Division is doing is public persecution, public humiliation, and presumption of guilt of FLM. So ayun po ang iniwan nga po, binitawan na statement no nitong si Attorney Johnny Carucci Vestido sa kanyang Facebook wall, na naintindihan po natin na itong kanyang iniwang statement ay response dito sa fake news ng ABS-CBN at lalong-lalo na sa kanilang resource na si Victor Lorenzo, no? Napakalinaw no dito na sinabi niya na may karapatan na gamitin ng ating pandemic hero na si Francis Leo Marcos ang Marcos dahil iyon ang nakalagay sa kanyang birth certificate. At idagdag pa dito ulit yung nangyari sa kanyang press con kung saan ipinakita niya ang patong-patong no na or mga makapal na papeles. Ito yung kanyang pagkaso dito sa kampo ni Victor Lorenzo sa NBI, sa ombudsman. At accordingly ay sabi niya dito no na kanyang dadagdagan ulit ang pagkaso dito kay Vic Lorenzo sapagkat nilalabag po nila, meron po silang nilabaga dito sa Bill of Rights at syempre sa kanilang paninirang puri kay Boss Francis Leo Marcos. At dito nga no ay makikita natin kung gaano talaga tapang ang legal counsel ni Boss Francis Leo Marcos na ipagtanggol ang ating pandemic hero. At syempre ay sana nga po no ay magising at makita ng lahat na itong si Victor Lorenzo no ay hindi ka dapat nakaupo bilang hepe ng NBI dahil hindi po ito mapagkatiwalaan sa kanyang ginagawa pa lang no sa bilang isang professional at yung sinisiraan, public humiliation no, public persecution ang ginagawa mo. At itong sinabi nga ni Attorney Johnny Carucci Vestido, itong constitutional rights ni Boss FLM na nilabag mo sapagkat ang dami mong mga hanash na inilalabas na hindi maipaliwanag na mga yung kwento sa publiko na paninira sa isang pandemic hero. At syempre ay ito po no ang iniwan na mensahe ni Attorney Johnny Vestido para sa lahat. Maraming salamat sa inyong panunood.